Balikan natin ang iba pang mukha na bumuo sa ilang kwentong itinampok ng investigador. Nakilala namin sila dahil sa mabigat nilang pinapasan o kaya naman dahil sa pagmamalasakit ng iba na sila ay matulungang mailayo sa mas malaking problema. Tulad na lamang ng mga tinaguriang cyber kids, 5 batang babae mula sa lungsod ng Taguig na kinasangkapan umano ng kanilang mga magulang o kaanak sa prostitusyong gamit ang webcam at internet. Nakakapangilabot na mga palihim na nakuna ng aming kamera. Palaisipan kung paano nasisikmura ng nakatatanda ang gawain itinuturo nila sa mga bata. Ang naghubad ng pangitaas na kasuotan at ang pambaba at sila'y nakahubad at nakaharap sa webcam at nakatutok ang webcam sa hubad nilang katawan. Para masagip ang mga kaawawang bata sa kamunoy ng pananamantala at sexual na pang-aabuso, kaagad nagsagawa ng rescue operation ng National Bureau of Investigation o NBI, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, at ang organisasyong End the Child Prostitution and Trafficking o ECPAT. Matagumpay na nasagip ang mga bata mula sa kuko ng prostitusyon. Ang isa sa kanila, 7 taong gulang na bata. Tinakip naman ang mga hinihinalang sangkot sa kasong ito. Pero panawagan ng mga biktima at mga ordinaryong mamamayan na ayaw nang maulit ang ganitong mga pananamantala. Pamasko na sana ng mga mambabatas na maipasa ang cybercrime law na inaasa magtatakda ng parusa sa mga may pakana nito. Mayroong mga isinampang bills sa Kongreso para sa purpose na makapag-file ng kaso sa mga ganitong klase ng offenders. Pero ilang ulit na ito ay hindi umabot sa dulo o naging batas yung cybercrime bill na tinatawag. Makalipas ang 4 na buwan, kinamusta namin ang mga tinaguriang cyber kids. Ayon sa DSWD, nasa mabuting kalagayan na ang mga bata. Una silang na-admit dito, of course, nandun yung takot, yung pagkalito, at yung maraming katanungan bakit sila napunta rito. Pero as months pass, sa ngayon, sabi nga ng mga bata, dito nila naramdaman na bata pa pala talaga sila at dito nila sila nagkaroon ng oportunidad na makapaglaro at maging mabuhay ng isang normal na bata. Naiintindihan ko na po yung simula pong napunta po ako dito, naiintindihan ko na po yung tama at mali. Masaya naman po dito. Dito po nagagawa po namin yung lahat. Yung po, parang malaya po. Nagkaroon po ako ng kaibigan. Marami po ako natutunan dito. Yung productivity po. Tsaka pag-unawa sa kapwa-bata. Ayon sa mga tauhan ng NBI, nakapagpiyansa ang mga nadakip sa cybersex operation sa Taguig. Pero tuloy raw ang pagdinig ng kaso laban sa kanila. Pero pababayaan ba naman naming hindi kami mag-iwan ng munting regalo sa mga nakilala naming bata? Para sa iyo, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Sa simpleng paraang tulad nito, nadama raw nila ang tunay na diwa ng Paskong galing sa puso. Maging labas ng ating bansa, marami tayong kababayang humingi ng saklolo sa investigador. Gaya na lamang ng isa sa mga itinampok naming smuggled Pinoy na si Celia. Minsan naging biyag sa hawla ng isang kasa sa Sabah, Malaysia. Sabi sa akin ng agent ko, pagdating natin dito, ako magiging receptionist sa hotel. Pagdating namin doon sa hotel na yun, mga pinahubad pa kami lahat. Pinang dinalang pala sa aming kasa. Nakauwi si Celia sa tulong ng Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur, Malaysia at ng investigador.
Nakaalis man daw siya sa malaimpyanong kalagayan niya sa Sabah, mahirap pa rin daw ang buhay na nadala niya rito sa Pilipinas. Ay dumating syempre natutuwa dahil muli nakapiling ko ang aking pamilya, nakita ko yung aking mga anak na masaya kasi nakita nilang muli ako. Sa totoo lang ako talaga, malungkot talaga ako, malungkot puso ko. Bakit? Kasi nga, ngayon magpapasko, wala akong trabaho. Tapos yung mga anak ko, hindi ko malang mabilhan ng kahit yung mga maliit na halagang mga damit ba. Ito raw ang dahilan kung bakit nagbabalak na naman siyang humanap ng trabaho sa ibang bansa. Dahil dito nakipag-ugnayan ng investigador sa Parañaque City Hall. Ang bago naming misyon, matulungan si Celia na makahanap ng maayos na trabaho sa sariling bayan. Agad namang siyang tinulungan ng mga tauhan ng Parañaque City Livelihood Program. Pwede namin siyang bigyan ng skills training kung gusto niyang mag-aral ng iba't ibang pagsasanay. At kung siya naman ay qualified sa trabaho, pwede namin siyang i-refer sa mga companies na maaring nangangailangan sa kanya. Pero hindi pa rito nagtapos ang sorpresang nagpasaya lalo kay Celia. Bakas sa kanyang muka ang maligayang Paskong nadama niya mula sa dala naming mga regalo. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga tumulong sa akin simula pa sa Malaysia hanggang sa ako po ay makabalik. Malaki pong pagbabago ang nangyari sa buhay ko. Maraming salamat po sa investigador, sa GMA, sa grupo ng GMA. Maraming salamat po sa inyong lahat. Merry Christmas po sa lahat ng bumubuo na investigador ng GMA po. Naitawid man namin sila mula sa mapait nilang karanasan. Hinahangad namin na bukod sa masayang pagdiriwang nila ng Kapaskuhan, makamit na nila ang pinakaasam na katarungan. Ito na marahil ang pinakamakabuluhang regalo para sa kanila. Susunod mga kaagapay ng investigador, sino-sino ba?